Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas! Nagharap na ang inaabangan natin. Hansmoke Niemann and Wesley So. Ayan sa round number 5 ng ongoing US Chess Championship. Kaya bang tibagin ni Niemann itong si Wesley? Si Niemann po, kung inyo pong oobserbahan yung kanyang mga naging performance itong mga bandang mga huli na nilaro niya, talagang bumubulusok. Lahat ng nakamatch niya sa Europe sa kanyang pag-ikot, ubos lahat. Tinagpas niyang lahat. Ito pong si Wesley, consistent pa rin naman, nandun pa rin naman siya sa top, pero ingat siya kay Niemann. Iba ang performance nito. Analyze natin. Ang ginawa ni Niemann, nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight F6 naman ang ginawa. Hindi muna siya nag-Ruy Lopez pa Berlin. Dito Petrov defense. Knight takes E5, Knight takes E4, dito ako nagulat mga kamatsas. Kasi ang main line dito, yung nagdi-D6, papaatrasin ang knight bago capturein ang pawn sa E4. Tapos magdi-D4, D5, Bishop D3, Bishop D6, or Bishop E7. Yan ang linyahan. Tapos simpleng castling. Pero dito, 1800s pa, ginagawa na tong Knight takes E4. Kaya nga di ginagawa yan, may mali dyan eh. Pero may improvement na pala. Queen E2, threat sa knight. Queen E7 ang improvement. Good move daw, sabi ng computer engine din. Capture and D6. Pero teka muna mga kamatsas, no, noong araw, ginawa na ito eh. Umatras lang ang knight. Check and then queenless. Ayan. Tapos may gumawa din ito. Nag D5, kaso may D3. Pag alis ng knight, ganun pa rin, may knight C6 check. Yan, noong araw. No, pero dito, Queen E7 na pala. Pwede na palang gamitin ang line uli na yan. D6 kasi mababawi din naman ang knight. O di D4, kailangan depensahan. Capture, capture. Okay. Dito po kasi, kung queen ang ipangka-capture, takes, may knight C6. Malalim ang pinaghandaan ni Wesley dito. Siguradong malalim at malawak. O, kasi pwedeng i-bishop B5 to para ipin. Tapos magbi-bishop D7. Okay? Pag kinapture, capture, then castle. Tingnan nyo, ang tagal habulin ang tagal bawiin yung pawn sa E5. Oh. Pero ang evaluation bar equal to slightly better pa sa black. Ibig sabihin, ganun kalawak na pala ang pag-aaral dito sa Knight takes E4 ng Petrov. O, paano kung mag-F4 dito? Magbi-bishop F5. Kumbaga, babawiin ng black sa developments. Lamang ng isang pawn, pero nakikita ko dito later on, pag-release ng bishop, for example, sa C5, and then may F6, then Rook H, E8 para ma-atake at potential na ma-expose ang king sa gitna. Malalim. Grabing improvements ito. Kaya dito, ginawa ni Niemann, pawn ang pinang-capture, Knight C6, and Knight C3. Ganun na lang ang ginawa. Isa na namang malaking tanong ito. Kung sa akin po, sa level ko, tanong to sa akin eh. Sa kanila, hindi na. Alam na nila. Paano kung mag-F4 at patigasin ang pawn sa E5 para masabing one pawn na pamputi? Magbi-bishop G4 daw. Ano? Pag nag-H3, may Queen H4 check. Oo, hindi pwede. Obligado, lalabas yung king tapos bishop B4 check. Nako po. Pagka gumanon, rook D8 check. Naku, pagka sumala pa paan ng king, matchas kagad. Grabe kabilis. Wow, ganda naman. Attractive, ano? Pagka humarang dito, Queen F2 check. Naku po, lasog-lasog. Queen E2, matchas kagad. Ang galing ah. Ayos na ayos ah. O, Bishop G4 ang tiro. Di pag nag-Knight C3, konting pag-aaral lang po mga kamatchas. Na-curious lang ako dito eh. Bishop E3 and Queen B4. Tingnan nyo po oh. Malaman pala ito. Pwedeng magka-deliryo dito ang puti pagka inalagaan yung pawn sa E5. Tama yung na-analyze ni Niemann. Naramdaman niya yung preparasyon ni Wesley ah. Teka muna ha. Ano ang time? From 1 hour and 26 minutes. Parang ang bilis lang ginawa ni Niemann. May increment kasi ito eh. Hindi mo lang pinag-isipan, pinabawi talaga oh. Ibig sabihin, aware na aware si Niemann dito. Daming tire, pwedeng F4, pwedeng Bishop B5,
Pwedeng Bishop F4, mga ganon, para wag lang mabawi yung E5. Pero grabe, sa dinami-dami ng options, ang bilis tumira. Knight C3, iyon na yan, parang ganon. O di binawi nga ni Wesley. Capture, Bishop F4, F6, and Castle Queenside, Bishop D7, kinapture na yung Knight. Takes and Bishop B5, Bishop C6, at dito mga kamatsas, grabe. Ang ganda ng ginawa dito ni Niemann. Pakiguess nyo nga po yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook HE1. Ang bilis ng development dito ni Niemann. Sacrifice yung bishop. Nag-castle queenside naman si West. So may tempo pa rin namang nakalutang dyan sa bishop na yan. Kasi kung makikipagsabayan, kakapturin lang po yung pawn sa E5. Pag umalis yung king, king D8, mayroong rook ED5, bawi din eh. Tubo pa. Dahil yung king nasa gitna pag nabawi. Tubo pa puti. Ngayon, pag kinapture, takes, bishop E7 naman, dito naman pupunta. Bawi pa rin mga kamatsas. Grabe. Miserable mangyayari sa black pagkaganon. So, castle queenside and nag-bishop C4, B5, hinabol ng atake, bishop D3, and rook E8. Dito po, bishop pair ang mayroon kay Wesley, pero isolated naman yung pawn sa E5, kaya hindi rin biro. Knight E4, ayan, para ma-improve yung knight. At the same time, malimitahan din yung aktibong development na po pwedeng gawin ng dark square bishop. Sa C5, o yan, pinigilan lang ni Niemann. Bishop E7, Knight D2. Threat ito ang magmamaneuver doon. Bishop F6 lang. H3. King C7. King B1. H5. Ayan, parang ang planong nakikita ko dito ni Wesley ay G5, G4, mga ganong paparating. Rook E2. O, islog lang. Waiting lang si Niemann. Knight E4. Nag-rook F8. Dinipensahan na yung bishop. And nag-C4. Okay, para pamunit ng pawn structure. Capture, and nag-bishop E7. So, dito po kung bibilangin natin ng islands ng pawn structure, 1, 2, 3, 4 pawn islands. Samantalang kay Niemann ay 2 pawn islands lamang. Naku, delikado pagdating sa pawn structure si Wesley dito. Bishop to D3. Ano plano nito? Mukhang ang puwersa yata ililipat dito to attack the weak C6 pawn. Rook D8. King C2. G4. Takes, and nag B3. Ano plano ng B3? Ang lalalim ng mga tirada ni Niemann, ano? Bishop C8. Rook H1, agaw na sa H-file. Bishop F5 para maiwasan din ang pasok. At nag-F3. Takes. Yun nga lang, yung F3 ay weak. Kinapture na, capture. Okay. Opposite colored bishop. At nag-Rook H8 sa lubong. Takes, and nag-Rook G2. Idea is to play Rook G7 o kaya Rook G6. Nag-Bishop to B4. King B2. Idea is to play A3. Rook D8, King C2 para pigilan, at nag-King B6, Bishop D3. Medyo ayaw din talaga, sigurista rin talaga tong si Niemann, ayaw niyang papasukin, ano? Pero kung ako, parang gusto ko nang sumabay dyan eh. Parang wala namang mali eh. O Rook D2, check, di ganun lang. Makapture man to, may bawi din naman dun eh. O, medyo nag-ingat lang si Niemann, ayaw niya ng mga ganun-ganun, ano? At nag-Rook F8, Rook G4, threat muna ang Bishop, A5 and Bishop E4, Rook D8, Bishop D3, ayun, at nagpabalik-balik na uwi po sa tabla. Okay, parang nanganib pa nga yung sitwasyon ni Wesley, no? Grabe rin magporma ng magandang position tong si Niemann. Malakas na talaga si Niemann, mga kamatsas, long game to Biruin nyo, sumasabay na talaga siya kay Wesley, no? Malakas na talaga si Niemann. Talagang nakahabol siya, no? Mula sa issue at problemang pinagdaanan niya kay Magnus nitong mga nakaraan. Pero eto na po siya. Napasabak na sa US Chess Championship na pinapangarap ng marami na mga fans niya na makapasok dyan. At ito na, talagang talented talaga. Hindi basta-basta si Niemann. Talagang magaling, ano?
Okay, maraming salamat po at ito ang kanilang standing after round number 5. Nangunguna si Fabiano Caruana with 4 points, Hans-Smoke Niemann, Sam Sevian, Wander Liang, and Wesley So, 3 points. Levon Aronian, Ray Robson, Gregory Oparin, 2.5 points. Sam Shankland, 2 points. Dominguez, Christopher Yu, and Abhimanyu Mishra with 1.5 points. Okay, manatili po kayong nakatutok sa ating channel para subaybayan ang mga maiinit pang kaganapang mangyayari dito sa US Chess Championship. Para sa mga gusto pong mag-enroll this coming November sa ating group training online, available na po ang form or ang link. Details sa comment section below. Click nyo lang po para makapag-register na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.